and then you dorsiflex. No? Hanggang maramdaman mo yung sagad ng dorsiflexion niya. Mag-stretch ka ng gastrocs mo. Napaka-tight. No? Ano gagawin na natin? After adding here, you do inversion and eversion or supination and pronation. Hinahanap ko kung saan papantay yung talus niya. So ito yung position ng talus mo na medial. Lumalaban yung gastrocs eh. Ito yung position. Yung forefoot niya, maayos to. Medyo maayos yung forefoot position. Yung likod niya ang pangit. Bakit? In-analyze niyo. Bakit kaya sa face niya, yung likod medyo papasok, pero yung harapan ng paa niya normal? Maaari, the muscles of the back must tight. And this kind of tight now, gastrocs. So that is the possibility. Kaya yung foot niya, hindi pa yung weight bearing, ha? Non-weight bearing ito, nakikita na natin na ito yung possible position ng foot. How much more kapag nag-weight bear, no? And then yung nakikita natin kung may wrong for injury. Next. Now, we can do it also. Gusto nyo na i-check kamusta ang talus kapag nakatayo. So let's read first. The patient is standing with the feet relaxed. Okay, standing with the base of support. Okay, with the feet angle. Feet angle, it's your normal toe out. Diba? Kapag tumayo kayo, ang paa mo hindi naman nakaganyan. Tama? Ang paa nyo may normal lapag, labas. That is what you call that's your feet angle. The normal is, according to Kines, is around an average of 7 degrees. No? That's the average feet angle. So dapat normal yung tayo ng pasyente mo. Okay, isang paa lang yung test. The examiner palpates the talus at the dorsal aspect of the foot again. The examiner or the patient slowly rotates the trunk to the right and the left, causing the tibia to rotate. No? If the foot is positioned so that the talar head does not appear or bulge on either side, then the subtalar joint will be in its neutral position on weight bearing. So, ibig sabihin, kung siya, na-check up natin na on non-weight bearing, yung likod niya naka-invert, yung harap niya normal, kakamustahin natin kung ano yung paa niya kapag nakatayo. Tapos, kapag nakatayo siya, di natin magagawa yung inversion-eversion. Ang para ma-invert mo siya, the patient will rotate, okay, the trunk, side to side. Nang sagad na sagad. Habang kayong therapist, pinapakiramdaman mo yung talus niya. Malalaman mo doon kung normal standing, ang talus ba niya neutral. Ang ideal kasi neutral. Pero kapag ang talus niya naramdaman medyo pumapasok, ibig sabihin kung nakatayo siya, ang kanyang talus nakapasok. Or kung nakalabas, pag nakatayo siya ng normal, ang talus niya nakalabas. O, try natin Louie. Tayo ka. O, so, papatayin niya yung pasyente. O, normal na tayo lang. Okay, so normal na tayo. We palpate the talus. So, ito yung malleoli just beneath. Aerobic rotate ka towards your left. Trunk rotate na sagad. Towards the right. Okay, left. Nakaramdaman ko lang. Right. Sige na, left. Okay, konti sa right. Konti lang. Okay, stop. Gitna ka. Nasa gitna ka. Yung talus niya sa midline, kahit paano. Nararamdaman ko lang kapag dito siya, nararamdaman ko yung mga bulge. Pero kapag ganyan, neutral na yung talus niya. So, ibig sabihin, in normal quiet standing, okay, siya, yung talus niya, in normal position. No? So, maganda pa siya. No? Hindi ka doon sa iba na angin. Next, let's go with the navicular drop test. So, paano si navicular drop? Okay, ito yan. First thing is, the examiner will use a ruler. Kukunin yung sukat ng kanyang navicular, okay, at the height, okay, from the ground, and then bibigyan mo siya ng weight. Ang abnormal natin is greater than 10 mm. So, paano yun? So, ganito yun. Meron kayo diyang, meron kayong baon ng gonyo? May baon ka ng gonyo? Tinanggal ko. Ayan, meron mo na isang gonyo lang. Ang gonyo niya is a combination of a ruler and a
Ay natin. Okay? Now, paano yun? Kailangan nyo ng marker. No, lalagyan natin ng marker yung kay Ruby. Yun. Lalagyan namin na ng tuldok. Tuldok na naman. Okay. So, Smiley face daw. long sitting ka. Dito ka mag-ulo. Long sitting. Ayan. So, kung titignan natin, paano nyo hanapin yung navicular? Kung ito yung kanyang medial malleoli, nasa medial side ha, nasa yung big toe. Ito yung malleoli, below it is the talus. Okay, ito yung talus natin kinakapa kanina. Just in front, may mararamdaman na kayo umbok dito. Clear? So, ito yung medial malyo, ito yung talus. Just anterior to it, may makakapa kayong matigas. So, dito, ito yun. Ito yung matigas sa kanya, which is your, or umbok. That is your navicular tuberosity. Yaan ho, yung lalagyan natin ng mark. Clear? So, ganito yan, para mag-check tayo mamaya. Nakatayo siya, pero lahat ng bigat niya muna sa non-tested. Clear? Tapos, susukatin natin muna yung height ng tuldok from the ground, okay, sa marker, sa ruler. After nun, in-instruct mo na sa pasyente magbigay ng weight doon sa tinitest, sukatin ulit yung tuldok kung gumalaw. Sabi daw, the normal or ang abnormal is gumalaw siya ng greater than 10 millimeter. Okay? So, try natin. Tayo sa Mr. Lopez. Yun nga lang, nalimutan ko na kung anong unit of measurement to. The cm ata to eh. So, kapag dito is 10 mm, no? So, ito, yung isang buong ganito is 10 mm. So, side view ka para mas makikita nila. Eh, hindi dito. Okay, foot forward isa. Okay, bigay mo na po na ng bigat mo sa likod. Okay, so, kung may measure ko siya, okay, it's around 5.5. Okay? Oh, sir, I want you to bear weight. Lipat mo na lahat ng bigat dito sa harapan. Okay, the measure now is 3.5. Hi! Ang laki! Nag-flat foot na siya! No. O, yun yun. So, that is your navicular drop. Tinitignan mo kung may arc pa ba siya, nasusupport pa ba ng arc yung bigat niya. So, Here, collapse na, joke. hindi, nagpa-flat foot siya. No? Kaya prone ka sa injury mo. Hindi naman din sa weight. It can be sa multiple factors. Tight yung Pwede siyang dalakasin ng tightness of the gastrocs. Kaya ngayon yung kanyang foot nagda-drop. Nagpa-flat. Tatandaan ninyo, inversion sprains are multifactorial din. Tulad ng Plantar fasciitis. Pwedeng mahina yung muscle. Pwedeng, Biomechanics. masyado mabigat yung tao. Pwedeng ang tight ng mga muscles. Kaya ngayon, nagkakaroon ng collapse of your middle longitudinal arc. Next tayo. The next test will try to check the alignment of the foot. No? Ito, si Maggie, adik lang si Maggie. No? Si Maggie, pareho lang yung isa pa niyang test with your supine. No? This time, it's just the same. Inaalam mo lang yung position. Kanina kasi, you're trying to identify the position of the talus. Okay? Ngayon, inaalam mo na lang is the position of the forefoot. So, yung ginawa ko kanina na nakahiga, hinahawakan niya yung talus at ginagalaw, yun na yun. The same lang with the forefoot heel alignment. Pareho lang din sa heel leg. But this time around, medyo naging specific yung bro. Ano naging specific? Nakadapa yung pasyente, yung sinasabi ko sa iyo sa MRAT, which is your Helbing sign. Kung saan, mag-draw ka lang ng line, huwag nyo lang tututukin yung mga klase sa practicals, ha? Tuturo nyo lang, no? You need to mark, okay, the midline of the calcaneus, na gitna, or the Achilles tendon pala, sorry. Tapos, you draw a 1 cm distal to the first mark. So, from here, draw ka ng 1 cm, okay? And then, wait lang.
Okay. So, ito yung first mark mo. 1 cm pababa, yan yung linya tinatawag na calcaneal line because pertaining to the calcaneus. Then, sa taas ng hita mo, hatiin mo yung hita mo ng tatlo, meron ka dapat mabubuong line doon, na tuldok doon. Yeah, that line, connect mo dun sa first tuldok mo, that will be pertaining to your leg. Clear? Yung alignment ng leg mo. Then, kailangan tignan mo yung kanyang, angle. So, yung unang line sa taas, tibial line. Sa baba, we consider it as the calcaneal line. So, this time, ang gagawin mo lang ulit is, you position the subtalus, inward and outward. Kung kanina kasi, mata lang yung ginagamit ninyo, dito naging mas specific lang yung special test na meron ka ng markers kung ano yung titignan mo kung pumapalik yung foot. Di ba tingnan ninyo? Kanina, okay? Kanina, ito lang ginagawa. Ginagalaw lang natin, ino-ocular lang natin kung gumagalaw pa siya. This time, ginagawin ng mga tuldok kasi naitignan nyo na kung pumapaling. Yung iba kasi gusto, sinusukat yun ang ball nyo. Clear? So you have the option to measure it with a goniometer para lang makita mo gano'ng kalala yung inversion or eversion ng likod ng anong pasyente. Okay, next. Next, it's your torsions. Nalaman na natin masukat paano yung pagpasok, paglabas ng paa. Ngayon naman, naaralin natin kung yung paa ba niya masyadong pumapasok pa loob o yung paa ba niya masyadong lumalabas. So, ibig sabihin kung nakatayo yan, titignan natin kung nasa paa ba nang gagaling, kung bakit siya nakatayo ng ganyan, or nasa paa ba nang gagaling, kung bakit siya nakatayo ng ganyan. Clear? So, we'll try to learn to check that. So, paano to? Si patient nakadapa, tapos, ganito muna yung markers ninyo. No? So, let's read first. The examiner views the angle above, formed by the foot, and the T, by the thigh, after the subtalar joint has been placed in neutral. Noting the angle formed by that makes the tibia. This method is used usually for children. Kasi bata na naman yung ina-assess. So, ganito yan. So, ito yung ball nyo. Sorry, napasoli ko yung ball nyo. Gagamitin para ulit. Okay? So, paano to? So, si patient, reflex lang natin in 90 degrees. You hold the foot again. So, ito yung talus. Okay, and then, dorsiflex natin. Tapos, ilalagay na naman natin sa gitna si talus. Kaya, dapat sa mismong practicals ninyo, masanay kayo magpalpit ng foot. No? Okay, so this is the position of the foot. Ngayon, ang gagawin natin is, gagawa kayo ng line, okay, at the middle of the foot, okay, and a line pertaining to the medial of the thigh. Clear? Ang ginagawa natin sa book is, itong linya na to tumatag sa padireksyon. Clear? While ito, sinusunod natin dito is the second toe. No? The reference point for the midline of the foot is the second toe. Sa kamay, it's the middle finger. Tapos, ang fulcrum ninyo will be the center of your calcaneus. No? So, kung susukatin natin siya, lagot. takot kasi, no? Anong Oh, mark? nasa 7 naman. That's your normal feet angle. 7. Average of 7 eh. Kalimutan ko na yung range. Pero sa kanya, 7 eh. No? So, normal yung toe outs niya. No? So, normal naman yung angulation of the foot. No? Next, meron namang side sa ulo ni Matino. Kasi bakit? May ibang pasyente hindi kayang dumapa. Here, hindi kaya sa dapa na posisyon. So, what you do is, you do it in sitting position. So, paano yun? Rubik, sitting ka. Para sa kanila. So, paano yung sitting position na gagawin? In the sitting position of the patient, you still do the same procedure. Okay? So, ang gagawin ko ulit is, okay, I'm gonna touch the talus, position the foot into dorsiflexion, position the foot in dorsiflexion, okay, and then gagalawin ko yung talus niya. Okay, sitting position. Now, after learning the position of the foot,
Ang gagawin natin placement now is that one. Medyo addict to. Yung, ano nyo, stationary na aturo sa knee pertaining to the straight position of the knee. Okay, while, okay, your fulcrum will be just, okay, kaduktong ng tuhod nyo. Addict ka na itong position na to eh. Tapos, itong inyong distal or moving, ipapantay mo daw siya doon sa okay, angulation na nakikita mo sa taas. So, mahirap to. So, parang pwedeng ganito yung position. Ito yung mahirap kasi hirap i-accurate nito. Ako nahirapan ako sukatin to kasi ang hirap ng angles. Kasi bakit? What you're gonna try is, you'll try to measure, alam ko malleoli position yan eh. Use the malleoli. Pero hindi malleoli dapat yung ating talaga yung mali sa mga magagawa sa mundo. Kasi ang hirap nito, kailangan magtansyahin or i-ocular yung mata mo na maturo dito. Tapos ito, i-ocular mo siya na yung tilos mo kung kamusta, kung anong angle. So di mo siya magagawa ng maayos, no? Kaya ako, ang gusto ko kapag gagawa ako ng sukat sa paa, yun nakadapa. Mas madali, no? Okay? Sana lang yan. Hindi naman pala gagawin ito eh. Ba't pala ninaaral? Hindi mo alam, makakapulot yan. So,